Again, ang dumpling wrapper na ginagamit natin, dalawa lang ang ingredient. It's only flour and water. Okay? So napakadali lang niya. We're just going to mix the flour and ako sorry. Off na lang natin yan. Ito na lang, sir. Yan. Hello, hello. Okay, wala. Okay. So yung recipes na ginagawa ko ngayon, later we will share it with you. So you can do it at home. No, napakadali lang yan. Sige lang, chef. Tuloy lang natin. So, we're just going to mix flour and water. Fast forward po tayo, ha? Kasi medyo limited lang po ang time natin, okay? So, mimix nyo lang siya. Sound. So, 1 part flour, half ng liquid, okay? So, mamaya share ko sa inyo. Once naman po naman. Hindi nga umaano yung hindi gumagana na yung mic natin dito. Yes, hindi na kahit low. Sound. Abot ako. Kung puro breast fillet ang ginagamit natin, anong texture niya? It's dry, okay? Pero pag hinaluan niyo siya ng dark meat, nagkakaroon ng moisture, mas daging juicy yung ating filling, okay? Chef, pwede mo ba ilagyan ng pork? Some kasi they put pork fat, pero this is pure chicken. So you can eat it. Kung hindi ka kumakain ng pork, okay to sa'yo, okay? So yan na, nahalo na natin yung mga ingredients. Ano yung mga ingredients niya? You have your white sugar, cornstarch, sesame oil, kutsay, chicken powder, salt, pepper. Okay? That's it. Pag nahalo nyo na siya, sorry. Okay. So pag nahalo nyo na siya, ganito po ang itsura niya. No? Ito na po siya. Okay? Napaka-foolproof po ng recipe na to. Magaga siyang magagawa. Okay. So ide-demo ko sa inyo paano nyo siya nirarap. Sorry, fast forward tayo, ha? Yan. So, 25 grams of filling, lalagay nyo dyan dito. Then you need water, no? Para to seal the dumpling. Okay? So, pag nalagyan nyo ng water, just going to press the edges. Okay? Ganyan siya, no? And then, para maganda yung itsura niya, titiklop nyo na siya ganyan. Yan, ganyan siya. Bakit ganyan? Para siya nagiging vessel, para pag nilagyan nyo siya ng sauce, ng topping, nakukuha niya lahat. Okay? So in one bite, lahat nandun na. Okay? Madali lang po yan. Okay? So once na-wrap nyo na siya, you're going to prepare boiling water. So ang dali. Yung iba, di ba? Kailangan pa ng steamer, ang lalaki ng gamit. Ito, boiling water lang. And you're going to cook this for 8 to 10 minutes. Ano ang indication na luto na siya? Ano indication? Lulutang, correct. Pag lumulutang na po ang inyong dumpling, it means luto na siya, wala na siyang moisture. Okay? So yun yon. At alam nyo, pag niluluto nyo siya in water, the quantity doubles in size. So alam nyo, yung 25 grams, pag nakita nyo yung samples, di ba, ang lalaki niya. So you can lessen. No, kung ibebenta nyo siya, pwedeng 15 grams lang, you can adjust. Okay? Pero sa food cost na yan, ang ganda na pwede nyo maging margins dito. No? Kaya ang in-apply natin dyan ganito, ano pwedeng application for business? You can freeze it, you can vacuum seal it. Napipilang siya. You can freeze it and you can vacuum seal it and you can sell it. So madali siyang ibenta. Bakit? Because you're just going to boil water, drop mo lang siya, maluluto na siya. And you can put any condiment that you prefer, no? Yeah. Ha?
Okay. Kung home, I'm gonna teach you the markups, no? Wala kang inuupahan, wala kang pinapasweldo, ikaw lang. Times 2, okay na. Di ba? Okay na yon para hindi mahirap ibenta. Pero when you pay people, may rent ka, additional electricity, ibang usapan yon, no? Ano dapat ang markup? Some they do it times 3 for you to pay the OPEX. Masustain mo yung OPEX mo. Okay? Nakuha nyo po? And some nga naglalagay pa ng buffer. They put 10%, no? So, yun po siya. Okay? Ayan. So, madali yan. After 8 to 10 minutes, ayan na siya. Ano ang mga condiments na nilalagay natin dyan? So, number 1, light sauce. No? Hindi rin siya ganun kamahal. Ha? Light soy sauce na Chinese brand para masarap. Bago gusto niyo gumamit ng local brand na toyo, pwede naman. Pero you have to adjust the seasoning. Okay? Why? Because it's too strong. Masasayang lang yung flavor ng inyong dish. Next, fried garlic or chili garlic, pwede rin naman. Ano pa? Yung balat ng manok. Nasaan na ba yun? Yung balat ng manok, kasi nung giniling natin yung chicken, hindi natin sinama yung balat. Why? Because iba ang texture niya eh. So ginawa natin, i-render natin yung fat dun sa chicken hanggang maging malutong din. Pinrocess natin siya, naging crumble ngayon siya. So nilagay natin din yan sa ibabaw ng dumpling. So we added flavor. The same time, wala kayo nasayang na ingredient. Okay? And most, kung meron bang may ayaw ng cilantro dito? Wansoy. Ako, sarap eh. Gusto ko wansoy. Kaya may mga wansoy yan. To give it a fresh flavor profile, no? May freshness yung ating dish. Okay? So yun ang ating kutsay dumpling. No? It's very easy. Next is our tamarind chicken with stir-fried kangkong. So ano yun? Anong ginawa natin dyan? It's basically thigh fillets. Thigh fillets. Kinat natin to cubes, no? Salt, pepper, egg. Minarinate natin siya doon. After that, we dredged it in seasoned flour. When you say seasoned flour, meron siya pepper. And meron pa siyang, kung anong gusto nyo ilagay, chicken powder, garlic powder, pwede rin. Then you fry it, crispy na siya. So ito na yun. No? After nyo fry, gagawa tayo ngayon ng tamarind sauce. No? Ano yung tamarind sauce? It is a mixture of. Where's my tamarind sauce? Chef, ito kayo sa mic para rinig sa stage. Yeah. Ano yung tamarind sauce natin? Ang composition ng tamarind sauce is your favorite sinigang powder, brown sugar, water, oyster sauce, and a little bit of sugar. Then, you thicken it with slurry. Alam niyo po ba yung slurry? Okay. So, yung slurry para to thicken. Para pag binalot niyo yung manok doon, it's like binabalot niya lahat. Kaya kung makikita niyo to, lahat ng parts niya, sauce. Okay? So, when you coat the glaze, okay na po siya, no? Ipapartner ngayon natin siya with our kangkong. Okay? So yung kangkong, sinutay natin in a stir-fried sauce with, it's basically a mixture of soy sauce, patis, and white sugar. Yun lang. Then, sautay mo yung kangkong. Mamaya malalasahan nyo, there's a balance, no? Sweet, sour, may konting crunch from the kangkong and the chicken. And something familiar. Alam nating mga Pinoy, mahilig tayo sa sinigang profile, di ba? Yung sinigang flavor profile. At the same time, mura din siya, pwede nyo siyang gawing negosyo because this sample portion, okay, the food cost of this one is only 46 pesos. So kung nasa bahay ka, you can sell this at 100 pesos. Tama? You can do pre-order. Magpa-order kayo, collect the orders, lutuin nyo on a certain day, and that's it. Negosyo na siya, no? So madali lang siyang gawin. Okay. And lastly, meron tayong ginawa dito on the right side. Nakikita niyo po ba ito? This is an idea kung ikaw mahilig ka sa healthy food, no? This is what I call US chicken sesame and Saigon cup. Okay? Okay. So this one naman, kung ikaw ay medyo nandun ka sa healthy side, mahilig ka sa mga healthy food, ito ang perfect sa'yo and you can turn this into a business also. Kasi may market po ito, lalo na yung mga nag-gym, no? Yung mga medyo health conscious. Yan siya. Hello. Ayan. Yan. Yan. So
So for this one, the food cost of this one is only 42 pesos. No, napakamura. Sasabihin natin, basta well-packaged siya, madali niyo siya mabebenta. At the same time, the quality of your food is really elevated. Hindi lang dahil US poultry, because of the components as well. Ang ganda. Ang ganda ng... Napapansin niyo po? Maganda, no? Nakukontian ba kayo? Pero believe me, it is filling. Pag kinain niyo po siya later, we're preparing din samples. When you eat this later, it's very refreshing. So yan. Yan po yung mga pin-repair natin ngayon. And I hope you apply this, nagkaroon kayo ng idea to magnegosyo and using US poultry, no? At alam niyo po ba na meron ang US poultry, we have a program called the Poultrypreneur Program. Na this is specifically designed for SMEs, no? Small business owners na pag ikaw ay gumamit ka ng US poultry products, ang ganda ng support na ibibigay sa inyo ni US poultry. Ano yun? Number one, pag nag-register kayo, you have access to free staff training, menu development, no? Ano pa? Food safety training. So ang daming benefits, hindi lang dahil US poultry siya, pero the what you pay for buying US poultry, ang dami yung nakukuha, no? In return. Training pa lang po ng tao, napakamahal po niyan. Pero we give it for free as long as you use US poultry products. Okay? So, yon basically, ito po yung mga gusto namin i-try ninyo. I hope na meron kayong, ma-inspire kayo to do the same dishes that I did for you this afternoon. So, there. So, yeah. Ayun, thank you so much, Chef. Grabe, ang simple lang, no? And habang nagchichikahan tayo, naluto na. Yeah. Di ba? Oo. Naluto na ang ating dish. So, Pakulo lang, no? Eto, lalagyan lang natin siya na... So, papakita ko lang kung paano nyo i-present. Yan. Yung lalagyan. Kung gusto niyo na medyo social ang datingan, ito ang gagawin ni Chef. Yeah. Ang ipapakita niya. Yan. So, you're just going to put it in your plate or your vessel, no? And then, you're going to put some chicken skin crumble. Ito yung hiniwalay mo, Chef, kanina. Yes, ito yun. Ito yung Yan. sinasabi ko na tinanggal ko Tinanggal sa yung before balat. ko giniling. Pero nagkaroon pa rin siya ng purpose, no? Naging chicken skin crumble because lagi niyo tatandaan, chicken skin is fat, di ba? And fat is flavor, no? Naniniwala po ba kayo doon? Fat is flavor. So yon, kaya ako nilagay. At syempre, para wala din tayong sayang, no? Zero food waste po tayo. Okay? Hindi naman puro fat lang, di ba? Di ba, Chef? Puro... Yung fat is dagdag lang. Hindi naman siya yung kabuuan. Yes. It's added flavor pero hindi naman siya yung nakakadelikado sa inyong health, no? And you put your fried garlic and your Ayun. cilantro. Kontra aswang, Chef. Yeah. Oo. So ganyan lang siya kadali. Again, I hope ma-inspire kayo to do dishes using US poultry because believe me, pagiging consistent lang ng US poultry products is really 100%. Let me tell you, hindi lang dahil mura siya, pero the quality that US poultry delivers talaga. From start to finish, from the farm until the end user, it is controlled and it is ensured na safe ang inyong pagkain. Okay? Tama. And Chef, no, isa sa mga gusto nating i-highlight is gaano kadali yung pagkuha ng US poultry products. Yeah. And paano, nakita mo na yung process, di ba? Yeah. Pero yung pagkuha, Chef. Okay. That's why US Poultry is here for you to assist you to source to help you source out yung mga suppliers ng mga ito, no? So again, if meron kami mga brochures dyan, you can just scan. And if you need assistance pagdating sa suppliers, may sasagot po sa inyo doon. Okay? So halimbawa, ang requirement nyo, I need leg quarters or boneless breast fillets or thigh fillets. Doon lang po kayo pupunta. Just scan and register and lahat ng requirement nyo, we will give it to you. We will send it to you. Okay? Pag medyo fast na naging fast lang tayo dito, no? Medyo na fast forward lang yung ating demo. But if you have any questions regarding this one, please feel free to message me on my social media pages. It's Danilo Puga II on Facebook and Dan Puga on Instagram.
Okay? Message lang kayo pag may mga tanong po kayo regarding US poultry products. Okay po? Grabe yun, Chef. Maraming salamat po and thank you. I hope mag-enjoy ang lahat. Okay lang ba? Kukuha ko na isa, tikman ko at dadalhin ko na doon. You can have this, oh. Ayan. Thank you, Chef. Itong mainit-init pa. So, enjoy po kayo. Thank you, Chef. Thank you, Uyas Poultry and Egg Export Council. Check nyo po yung booth nila sa mga nakikinig sa stage natin. Meron po mga flyers dito. And enjoy Chef's creations. Bon appetit. Thank you, everyone.